Ayan guys, nag-Costco na rin muna kami. Bibili lang si Kuya. Kami sa Dave's Hot Chicken sa may downtown. So, kain muna tayo. At mo naman yung ano? Ano? Masarap? Ano? Baka specialty talaga nila yung ano. Slider. Ayun na. Level ng spiciness ay... sorry. No spice, light, mild, medium, hot, extra hot, at saka may isa pa. Hindi ko na mabasa, pero may isa pa after na. So, yung sa akin ay 1, 2, 3. Third level. Try natin. Wala. Ha? Walang anghang, di ba? Walang anghang. So, pwede pang taasan. Dapat tala, ano? Hot. Kasi medium lang po. Ako nung drink lang. Hi guys, this is me again, Joy Fajardo. Welcome back to our YouTube channel. You are still watching Joy in Alberta. And for today's video, tayo ay magkukwentuhan tungkol sa isa sa pinaka-controversial na topic ngayon sa Canada, which is immigration. Kung kayo po ay bago sa aming channel, please don't forget to like, subscribe. I-share nyo na rin po itong video namin na ito sa mga kaibigan nyo, sa mga kapamilya nyo, para makapag-share tayo ng information, good vibes, and inspiration. So, magkwentuhan na nga tayo guys. Ang mabigat na katanungan na nasa isip nating lahat, lalo na tayong mga immigrants, ay bakit ba kasi ayaw na nila sa atin? Bakit ba ayaw na nila sa mga immigrants dito sa Canada? What's happening? For today, itatakel natin yan kung bakit ba sinasabi ng mga Canadians na sobra daw ang immigration dito sa Canada. Bigyan ko kayo guys ng background. Back in November 2023, nag-announce ang federal government na magbabawas sila ng target nila na immigrants from, noong 2024, ang target is 485,000. Ngayong 2025, ang target na lang nila, ang limit nila ay 395,000. So that's 90,000 difference for 2025 compared sa 2024 targets nila. That's 20% difference. Kung titingnan niyo yung numbers, parang yes, madami pa rin. Pero that's across Canada. Ang laki-laki ng Canada. Ilang probinsya, ilang territories ang meron sa Canada. Yung 300-something thousand is hindi siya ganun karami. Especially since ang immigrants includes everyone outside of Canada. Mapa Pilipino, Indian, Chinese, European, whatever your nationality is, as long as ikaw ay from outside Canada, you're gonna be considered immigrant, and you're gonna be part of that statistics of that 385,000. Ngayon, according to Legger is one of the most credible and trustworthy polling system in Canada. 54% daw sa mga Canadians ang nagsasabi na mataas pa rin daw yung 395,000. 37% ang nagsasabi na it's about right. And then yung the rest na 5% plus ang nagsabi na it's a bit too low. Ang tanong talaga natin ay, bakit ba ganun ang sentimiento ng publiko? Bakit ganun yung sentimiento ng mga Canadians? Bakit ayaw na nila sa atin? One thing na gusto kong i-point out is according sa research, right now, ang issue ay hindi na katulad ng issue before. Ang issue nila before sa mga immigrants ay number 1 is culture, number 2 is language. Yun yung top 2 na issue nila before. But right now, hindi na yun ang issue guys. Ang issue na ngayon ay kung kaya ba the capacity of Canada to accept immigrants. Yun yung pinagpuputok ng botche nila. Hindi na tayo yung problema, sistema ang pinoproblema nila. So, ano ba ang top concerns nitong 50+% ng mga Canadian na nagsasabing too much ang immigration? Ang number 1 issue nila guys ay
hindi kami makabili ng bahay kasi pataas ng pataas ang presyo ng mga bahay dahil tumataas ang demands sa bahay. Buti pa ang mga immigrants nakakabili ng bahay, kaming mga locals hindi makabili ng bahay. So yan yung isa sa mga main concerns nila. Pangalawa, ramdam din natin to ng mga immigrants. Strained in healthcare system. Kulang ang family doctors. It will take weeks, months, even years sa ibang provinces like PEI. We've been there for 5 years, never kami nagkaroon ng family doctor. Ganun kakulang ang family doctor sa PEI. And one of the reasons kung bakit nila sinasabi na kulang ang doctors is because we have too much influx of the immigrants. Hindi makakatch up ang healthcare. It will take you hours if you go in an emergency. Sa mga sinisisi nila ay tayong mga immigrants. And lastly is overload with the social services. In fairness naman sa mga locals is hindi sila anti-immigrants. It's just that ang tanong is, kaya pa ba natin, kaya pa ba ng Canada na i-sustain yung large influx of immigrants? Yun yung question sa isip nila. Ngayon, ang question naman sa isip ko is, kung feeling nila sobra ang 395,000. Ang tanong ko naman ay, so, hindi na ba kailangan ng immigrants sa Canada? Kailangan pa rin ng Canada ng immigrants. Bakit? Unang-una na dyan is we feel the labor shortages. May mga roles na ayaw pasukan ng mga nationals, ng mga locals, ng mga citizens. Sino ang mag-fill up ng mga roles na yan? International workers, immigrants, including construction, healthcare, yung mga caregiving, home cares. Minsan ayaw niya ng mga locals, di ba? Kaya nga yung LMIA, di ba? Para makakuha si employer ng LMIA, the company needs to prove first na tinry niyang kumuha ng lokal pero wala siyang makuha. That's one of the requirements for you to be able to get a positive LMIA as a company. I-try mo munang kumuha sa loob ng Canada. Pag wala ka talagang nakuha, patunayan mo sa amin na ginawa mo lahat ng means para makakuha inside Canada. And then, pag wala talaga, alright, this is the time you can hire a foreign national. Second reason kung bakit kailangan ng mga immigrants is because of the aging population. Napakaraming nagre-retire. Tumadami ang 65 years old and above. Pero konti ang ipinapanganak. Konti ang pumapasok sa labor force. Madaming nagre-retire, madaming nagpe-pensyon, pero wala nang masyadong nagbabayad ng tax kasi nga kakaunti ang pumapasok sa labor force. So, with immigrants coming, they are younger, they are working, they are taxpayers, and because of that, nasusustain yung economy ng Canada. Nakakapagbigay ng pension, nagagawa yung mga social services na kailangan because of the taxes na binabayad nitong mga immigrants na ito. So that's another reason kung bakit kailangan nila ng mga immigrants. And the last reason is we keep the economy growing. So without immigration, maraming industries ang magkukulang ng workers. As I've mentioned earlier, construction, healthcare, mga caregivers, magkukulang lahat ng yan. But the public is saying, let's slow down a bit para makakatch up yung system. Yung healthcare, yung housing, yung mga social services. Alright? So, ano ba ang makukuha natin dito sa mga shinare natin na information na to? Number one is, hindi naman talaga against si Canada sa mga immigrants. It's just that, sabi ko nga kanina, hindi na cultural differences, hindi na language ang issue dito. Ang issue na ay, we have to give some space and some buffer para makakatch up si Canada. Kasi baka hindi na kaya ng system na mag-catch up. So, ang mangyayari is mamahal ang bahay, pati mga bilihin, baka maapektuhan ang economy ng Canada as a whole. Ang healthcare system, baka mag-collapse yan. So, we just have to give some breathing room for the system to be able to catch up sa dinami ng mga bagong immigrants na dumating in the past couple of years. Yun lang naman, hindi naman talaga nila sobrang ayaw na ayaw. Yun yung nakuha natin dito. Kayo ba? Ano ba ang sa tingin niyo? Kailangan pa bang bawasan ang immigration targets or immigrant targets? Or
kailangan na lang talagang mag-double time ng ating sistema para makakatch up dito sa pagtaas ng population ng Canada. I would love to hear your thoughts. Comment kayo sa baba, and we'll see you in the next video. Bye!